Samantala, humarap sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng BPI at BDO kaugnay na mga aberyang naranasan ng ilan nilang mga kliyente. Human error at hindi raw hacking ang dahilan ng aberya sa BPI. Skimming fraud naman daw ang naranasan ng BDO. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, matapos kang sabihin ng BPI na hindi na-hack ang kanilang system at human error nga ang nangyari sa kanilang mga aberya sa ilang kliyente nila, ay ibinahagi naman ng BDO yung mga natuklasan nilang bagong pamamaraan o yung bagong modus ng mga kawatan para gawin yung tinatawag na skimming fraud. Ang perwisyo sa aabot sa 1.5 milyong kliyente ng bangkong BPI dahil daw sa pagkakamali ng isa nilang tauhan sa pagdinig ng Senate Committee on Finance at Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Sinabi ng BPI na mag-e-encode ang isa nilang technical system specialist, maling petsa ang kanyang nailagay. Dahil dito, nagkamali-mali ang balanse ng mga apektadong bank accounts. Now the file contained, instead of May 26 to May 29, ang na-enter niya sa online system namin were dates of April 27 to May 2. In effect, nag-extract lahat ng transactions April 27 to May 2. So in effect, Your Honor, the balances were updated using transactions from April 27 to May 2 instead of June 6. Giit ng BPI, human error ang sanhi ng aberya at hindi dahil nahack ang kanilang system gaya ng haka-haka sa social media. Ang nagkamaling technical system specialist na disiplina na raw at nailipat na sa ibang department. Naitama na rin daw ang balanse ng lahat ng mga apektadong depositor. Skimming fraud naman ang naranasan ng bangkong BDO. 7 ATM machine sa 3 magkakahiwalay na lugar ang apektado ng bagong insert device. This is how a skimming device looks like. And if you remember an ATM, this is what you call an overlay. So what they do is that they add this in. Pag nakakabit na, hindi mo na nakita. Sinisingit. Kaya daw nitong basahin ang data ng inyong ATM cards nang di mo nalalaman. Nakahanap na rin daw ng paraan ng mga kawatan para makuha ang PIN code kahit may mga takip ang mga keypads. So ang ginawang solusyon ng fraudster, dahil may takip, gumawa po sila ng ganito. Ang tawag dito, pin pad overlay. So, pinapatong to sa taas ng pin pad, sa loob na ito, so maskin na may takip, nakaka-capture pa rin nila yung data. Giit ng BDO, maliit na porsyento lang ng ATM cards ang nakompromiso at dinisable na raw ng bangko ang mga ito. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 2018 ang deadline ng mga bangko para palitan ng mga lumang ATM card at lumipat sa mas secure na EMV system o yung gumagamit ng chip. Kapwa ginarantiya ng BPI at BDO na ginagawa nila ang lahat para maprotektahan at mapangalagaan ang pera ng kanilang mga kliyente. Bangko ang dapat managot ng kung anumang loss sa parte ng depositor, bunga ng skimming o bunga ng kung anumang glitch o error na mangyayari sa isang bangko, ATM card man o iba pang serbisyong inaalok nila. Jessica, dun sa usapin ng skimming para talagang hindi mabiktima ang publiko, ang pinakamainam talaga dyang paraan ay magkaroon o mag-transfer na yung mga ATM cards sa tinatawag na EMV chip system. Ito yung ATM natin, magkakaroon na ng chip. June 2017 dapat ngayong taon yung deadline ng BSP para mag-comply o mag-transfer ang lahat ng bangko dyan. Pero dahil sa mga requirements, ay ginawa nito sa June 2018. Kaya pinaka-advise ng BSP sa publiko, magpunta na kayo sa bangko nyo kung ang inyong ATM ay hindi pa EMV system. Jessica? JP, lumalabas nga lang no, sa lahat ng impormasyong lumabas kanina sa hearing, lumalabas na parang napaka-vulnerable ng ating mga bangko at lalo na tayong mga depositor sa ganitong mga fraud, no? Tama, Jessica. Yan din yung mga ni-raise ng mga senador na naroon. Ang isa nga sa mga mungkahi nila, dagdagan ng BSP yung budget
para matiyak na secured yung tinatawag, yung magkaroon ng security pagdating sa internet, hindi ma-hack, hindi magkaroon ng breach sa system. Sinabi naman ng BPI at BDO, astis yung dalawang bangkong yan, na as far as they are concerned, sila dahil nga sa mga nangyari din ngayon, lalo nilang hinihigpitan at dinagdagan yung budget nila para mas matiyak na hindi nga sila kumbaga hindi makokompromiso yung kanilang system, Jessica. Pero syempre, paglinaw nila, hindi nga sila na-hack, Jessica. Pero alam mo, hindi lang iisa ang peligro sa ating lahat nito eh. Hindi lang yung nanakawan ka ng pera o bigla na lang madidebit sa yung account yung pera na hindi mo naman wini-withdraw. Pwede kasing nakawin pati yung data mo, yung personal data mo, at hindi mo alam kung hanggang saan makakarating itong mga kawatang ito. Yun nga, Jessica, ni-raise din kanina, nakakatakot na atang mag-online banking kasi syempre yung mga transaction, hindi lang naman sa marami ngayon nag-online banking na, is it safe pa ba yan? Yun yung mga klaseng tanong na kanina, pati yung mga ATM lumalabas na nag-a-adapt din yung mga kawatan sa technology. Kaya nga pinagmamadali ng Senado, mungkahin nila, pati ng BSP, na magkaroon na nga talaga ng EMV system kasi yung technology na ito, sabi ng BSP, as far as they're concerned, talagang hindi pa rin, wala pa daw pag-aaral na nagsasabing ito ay ma-hack. Well, at least ito yung guarantee nila. Kaya pinakamainam talaga, sabi ng BSP sa publiko, talagang mag-ingat parati. Parati nyo i-check ang inyong mga account. Yung mano-manong banking na pupunta talaga sa mga bangko, tila magandang idea rin daw ngayon, Jessica. Balik tayo sa passbook at over-the-counter na lang. Lahat ng transaksyon sa bangko. Pero JP, di ba parang paano ba yun? Ganun na lang ba yun? Tatanggapin na lang ba natin? Kasi when we put our money in the bank, parang may kumpiyansa tayo sa bangko na aalagaan nila yung ating pera. Pero lumalabas ngayon, hindi nila kayang pangalagaan, hindi nila masisiguro kasi meron ng mga nangyayaring ganito. So ang tanong ngayon, anong gagawin ng mga bangko? Anong reprieve na maiaalok nila sa mga depositor katulad natin para kung may ganitong nangyari, merong ano bang tawag doon? Meron silang gagawin para maremedyohan yung nawala at hindi na ito mauulit pa, di ba? Yes. Jessica, ilan din sa mga na-raise kanina kasi sinasabi ng ilang senador doon na meron sila mga problemang natanggap o nalaman na yung mga ilang depositor na naka-experience halimbawa na biktima ng skimming at yung mga skimming fraud, allegedly nahihirapan daw maka-recover, pahirapan yung pag-recover ng pera nila sa bangko. So isa sa mga assurance na binigay kanina ng BSP, ayon sa BSP rules, obligasyon ng mga bangko, kagaya nga na sinabi ni Senator Escudero, na sila ang sumagot, mag-shoulder ng mga nawala sa kanila. As far as BDO and BPI are concerned, sinabi naman nila na talagang ginagawa nila yung kanilang lahat ng pwedeng gawin para maprotektahan ang kanilang system. Well, promise mula sa kanila yan, pero syempre kailangan din natin marinig yung iba pang mga bangko, ano ba yung assurance o commitment na pwede nilang ibigay dyan. Jessica? Lalo na yung personal data, pag nanakaw na yon, ano pang gagawin mo? Ang hirap bawiin nun Andun yung, hindi lang yung account numbers mo, kung magkano yung pera mo, pati yung address mo, telepono mo, lahat ng impormasyon na hinihingi ng bangko, pwede rin makuha ng kung sino-sinong mga magnanakaw na yan. Anyway, maraming salamat sa'yo, JP Soriano.